3:17 ng tanghali ng hapon. Yan. Alis lang tayo. Konting vlog lang po ito. Sama namin kayo dahil si Gayle. Ano tawag doon, Han? Ha? Ano? CBC? Pagpapa CBC. Papatingin uli siya nung dugo, di ba? Last time kung napanood nyo. Pinacheck niya yung kanyang dugo at siya ay anemic. Ngayon kailangan niyang bumalik para ma-check kung okay na, kasi pinainom siya ng gamot para hindi siya maging anemic. So sama kayo syempre, tara. Tama ka, tara, katsukaran, kwentuhan na. Papakarga rin tayo ng gas at medyo nagbiblink na naman ang ating gasolina. Kasi kung matandaan nyo rin, nung umalis tayo ni Kapanalig, di ba, kumuha tayo ng motor, ay 100 lang ang naikarga ko. Tapos hindi na rin tayo nagkarga kasi nga nagmamadali rin umuwi si Kapanalig para makapagpahinga. Ang init nun eh. Ngayon mainit din, short lang tayo, okay lang yan. Pupunta tayo ron. Tapos Ma'am Rose Woltman, yan, ngayon lang po tayo nagkaroon ng pagkakataon para ma-check kung magkano po ang padala mula rito sa Pilipinas papunta sa inyo sa Germany. Check po natin sa may ano yon, Han? Anong padala? DHL. Kasi po sa mall pa ho kasi yon. So ay, ano ba to? Ayun sila, healthy oh. Okay na. Ang ganda ng ate Tessie oh. Si LD tsaka si Maring Mildred, sinamahan nila yung ate Tessie, yung nanay ni LD. Nagpa-check up yata. So yun nga, ngayon ay Naba dito lang si Maring Nova ni Jumong. Ayun, ngayon lang natin matatanong yung DHL sa may mall kung magkano po. Ma'am Rose Woltman, shoutout po. At isa pa po kay nakalimutan ko lang yung pangalan eh. Tinandaan ko na po ito mamaya po. Doon po kasi sa nagtatanong kung papayagan siya na maaprubahan siya kumuha ng motor sa pamangkin ko. May nagko-comment eh. Kaya lang hindi ko ho kayo masagot dahil nga ho nasa comment section po tayo. Sabi ko po sa kanya, i-message nyo ako para mas magkaliwanagan po tayo. Kasi ibibigay ko rin po kasi kayo sa pamangkin ko para kayo po ang mag-usap, para masabi niya kung ano ang dapat ninyong gawin. Tsaka isa pa po, hindi ko po alam kung anong lugar nyo po, ganon. Kasi kung dito lang, madali ho yan. Maaprubahan ho agad kayo. Si Kapanalig, 1 hour lang ho yun. Sandali lang ho yung nag-stay dun sa motor trade, nakuha niya na kagad. Tapos kakakausap lang din ho namin. So yan, ano lang po, message nyo lang po ako. Tapos sabi niya pa kasi wala siyang Facebook, kaya hindi siya makapag-message sa akin. Po muna kayo, maki-message po ng makagamit ng messenger. Sabihin nyo lang po yung pangalan nyo sa akin, tapos yun, baka matawagan ko pa kayo para mas maliwanagan po tayo. Alright, sayang, pangalawa na sana to vlog. Yung bike, sayang. Yung bike po kasi ni Madi pa, yung antagal na, bata pa si Madi, binili ko po yun. Binili ni Maymay ng kanyang tita. Tapos
Pinagawa ko pa rin po yon dahil medyo nasira. Tapos pinagpa-practice ni Riley, kaya lang hindi siya matuto. Hanggang sa binili ko pa rin ng side wheel para kako ayun nga, ma-practice ni Riley. Pero hindi po siya tuto hanggang sa maitambak, mabaha ng 2 beses. Nabaha ho yun, halos lubog. Tapos po, yung po si Tay at si Digna ay tinuruan po si Riley. Nagulat po ako na nasa Batangas ako dun eh. Marunong na magbike. So kaya lang yung pinagpa-practicean ni Riley ay binenta. So walang magamit si Riley. Kaya tinanong ako ni Ate Tay niya, Tita Tay, kapatid ko ni Kelly. Ayun, na hinalungkat ko yung bike na yun. Buti na lang at nandun pa. At wala naman masyadong sira. Maliban sa may kadena at doon sa maliit na sprocket na pinapalitan ko. Sayang hindi ko na i-video ko. Ngayon ay okay na, may magagamit na si Riley. Ngayon pagkatapos nga po nun ay nilinis ko. Ayun, ginerahe ko na po sa amin. Tapos dadali ko na lang po kay Riley mamaya pag magpa-practice siya. Diba? Kasi kung bibili pa po tayo ng another bike, tatambak na naman. Tapos yun nga, tatambak na naman pagka hindi na ginagamit. Ang problema ko kasi sa akin, wala ko akong garahe. Tsaka pagpa-practicean lang naman eh. Kumbaga pinagtyagaan ko na lang buuin ko uli yung kahit na medyo hindi na bagong bago. Pero at least magagamit. Naya nga pala ako ni Kagrasa kanina. Nandiyan ka ba? Pupunta raw siya sa Batangas ngayon, babiyahe. Nadaanan ako, paalis na siya. Sabi ko hindi naman ako makakasama. Tapos nga po pala, yung isa kong ito pong ating camera ay nalaglag yung pinaka USB port, yung pinagsasaksakan. Habang nagbablog po kasi kami ni Kapanalig noong time na kumuha siya ng motor, naka-open, dahil pala inaalis yun. Natanggal, nahulog, hindi ko na makita. Nasa 1,000 ho isa. Green. Alright, karga na tayo. Full green. Doon ka, malamay. Baka mangitim ka. Papapul tayo ngayon para hindi karga ng karga. Ha? Ayan. 60. Ganon. Ni Roy dati yung sasakyan. Ang unleaded ay 6880. So bali 69. Favorite position.
Charot. Dito kaya magkano. Sayang kasi yung points kung magkakarga rin lang ako ng mga full ganun. Kaya nagkakarga sa Petron ako nagkakarga kahit mura yung iba. Wala yung gasoline station dito. Kalalaba lang ni Gailey. Tapos ako nga yung ginawa ko yung bike ni Riley. Kay Maddie yung kay Maddie. Napunta ngayon kay Riley. Nakakatawa naman. First time na ginamit ni ito pala 67. First time na ginamit ni ano yun, ni Riley nung binili ni Mai. Marunong na kagad, hindi nag-practice. Malakas kasi loob ni Maddie yung time na yun yan, yung bata pa siya. Sinusundan lang namin tatlo, bata pa si Riley ng tricycle habang nakabike siya. Marunong ka. Tapos si Riley nga nag-try practice. Mahina loob, takot na takot. Kaya sabi ko hindi matututo eh. Pero tinuruan ni Tay saka ni Digna yung kanyang mga tita. Ayun, natuto. Marunong na. Pero hindi pa siya as in hustler na hustler kasi kapag hihinto, kapag dili ko bumababa. Tsaka hindi tuloy-tuloy yung ito niya. Dito laging traffic. Malayo pa no? Ito. Yan, yun lang, walang garahe. Dito lang tayo. Tara. Yan. Ito na kami. Pipilihan mo namang. Okay, papatayin ko na muna itong ating camera. Ang daming tao. Pero at least magpa-park tayo eh. Ang daming tao pero at least nakakasama na dito yan dito sa Malabon din. Kumbaga nandyan yung kakilala namin, tropa ni JP actually, pero kapitbahay natin sa Navotas. Si Harold. Ayan, pupunta muna kami rito sa sa may tawag dito. Sa may ano ba yan, Han? Ano tawag yan? Robinson. Robinson.
para matanong natin yung pagpapadala. Magkano? 355. Ano pinatignan mo? CBC tsaka UV. Ano ba yung CBC? Yung makikita Dugo. yung dugo. Sa dugo. Sa dugo. Tapos nagpa-check siya ng ihirin. Urine. Yan, maraming salamat kay Harold. Hindi ko na video kasi not allowed. Teka lang Han, teka lang. Hindi pwede. Pati ang picture. Konting video lang kay Kaylee. Nagkagulatan kami dito pa lang tatrabaho. Tapos sinend ko kay pinicturean ko ng lihim si Harold. Tapos sinend ko kay parang JP. Patuli ka na. Okay, dito muna tayo. Tanong lang naman natin tapos uwi na rin tayo. Kung magkano para ma-send na rin kay Ma'am Rose. Di ba may picture dati yan? Hello? Yun, kailangan pala matagal. Papalamig tayo konti. Pero yun lang talaga balak natin. Magtanong dito ng yun, yung ano ba tawag doon, Han? Pa-ship? Shipping. Layo kasi Germany, wow. Tapos sabihin natin kay Ma'am Rose, tapos malalaman niya yung kung magkano, tapos papadala raw siya sa atin kung magkano yung babayaran. Si Ma'am Rose Waltman ay ating silent viewer. Uy, palabas. Ayun ba to? Pwede yan eh. May mga nakapark eh. Alright. Saan ba kayo? Tingnan natin. Iba rito. May nakita ko rito bag eh. Ayan, kanina napag-isipan ni Gailey na tinanong mo kung paano yung ano, no? Alin? Yung papatingnan yung dugo ni Riley Blood kasi type? blood type. Dahil hindi namin alam, hindi pa namin alam kung ano blood type ni Riley. Kasi ikaw, Eh, bakit? ako, O. Alam ko O, tsaka si Maddie O. Kaya pareho kami. Hindi pa namin alam kay Riley kung ano. Ayan. Ang daming tao ah. Araw ng Sabado po ngayon. Saan mo ko pakakainin? Ha? Saan mo ko pakakainin? Wala lang, mahal-mahal ang paano. Pa-check siya eh. Ito DHL. Bansa. Ay, teka. Magkano po daon? Magkano kaya? Pag-ship ko. Ang presyo kasi natin na. Depende kasi siya ng sa ang price natin, depende sa bigat, depende rin sa packaging na gagamitin, whichever is higher. So, may Ang ganito lang. ano yan? T-shirt. Hindi makikalapit na kailangan. Itong dalawa lang ka. Basta kung kasamahan natin ng pouch. Pag kasama kasi yung packaging type natin. Yung pouch lang.
mo, medyo may bigat din kasi ng pouch. So, dapat hindi tayo lumagpas ng half kilo para dun sa lowest natin. Lalagpas tayo. So, papasok tayo sa next price bracket no, which is papasok tayo ng box. Ang price na niyan is Hindi pwede mo na pouch lang to? wala kaming ano ma'am, yan na talaga ang pouch natin. Wait ma'am, check ko lang yung sa price. Hindi pa pumasok, konti na lang. Bakit? Ano ba dapat? Ano yan? Kailangan siguro mga 500 kilogram. Ngayon. 510 na eh. Kailangan hindi siya Oo. wala siya sa 5. Oo, ganun. Para Or 5 lang. Para sa plastic lang. Ganito. Sa ano lang, parang minimum lang. Minimum. So, kailangan, lumagpas siya ng 500. Nasa max weight na. Kailangan niyang gumamit na ng Hindi. mga Pouch pa rin naman. Bili naman. Pouch pa rin naman. Ayan o. Kaya max weight na nga. Okay. Ito yung price difference. So kung pouch natin na magkakasya ng half kilo kasama yung packaging natin, nasa 3,000 plus lang. Ito yun. Yes po, kung half kilo, kung less than half kilo, ma'am, or saktong half kilo. Pero kung lalagpas tayo, kahit mag-pouch ang gamitin natin, basta yung weight niya o yung ano niya is Hindi, yan sobra na mismo talaga. kuya. So sobra siya. So mag-undergo ka rin ma'am ng ano kasi next price bracket. Per bracket kasi yung pricing natin. So dahil sa lumagpas siya sa kalating kilo ma'am, ibang ano na siya. Eh? Dapat below or sakto. Sakto kasama yung packaging natin, yung stickers and yung pinaka-pouch. So ito, kahit mag-pouch pa tayo, same price siya ng 5,000. Konti na lang. Yun lang. Ito naman ma'am, Dito. gusto mo, sulitin mo na yung 1.5 kasi 1.5 na yung ano natin. So dito na yun. Kasi bawal tayo ng masyado makapal na item naman for sa pouch. Dapat flat items na. Sayang naman na. Konti. Hindi mo dyan. Dito ka na, sa 5'2 na. 5'2 Kasi na. Lumagpas na siya eh. Talaga? Oo. Kung hindi, itong 3,250 lang. 3,250, okay. Kasi kasama to yung may timbang to eh. Oh. Kasama kasi yung packaging ano natin. So ito naman, for Bago 1 may timbang eh. Kung sakalin dito, 5 to rin. Yes. Ayun, Okay. 5'2 na nga. Germany. Wala, hindi mo na natin. Oh. Sabihin ko muna na. Pero yung price na binigay ko ma'am, wala pang insurance yun. Pero hindi naman na siguro ano. Ang insurance naman natin is 730 plus lang for kasi in case na kung ma-damage, mawala or may mangyari sa item. Eh, paano covered siya yun? naman. Magiging... Plus 700 plus cover. Okay. Kung plus insurance. Pero kung karamihan naman kasi ng ano sa amin ma'am, normally nagpapa-insure lang yung high value item. Oo, In-inform hindi ko na lang siguro. naman tayo. Kasi Plus ito ma'am, 700. Pwede hindi na pa-insured, gano'n. yan, yung price na yan. Walang insurance. Balikan naman yung box. Pag nagtanong bakit mataas, sabihin nyo ma'am kasi ang price natin, yun nga, bukod sa naka-per bracket tayo, ang isang pinagbabasihan kasi ng price natin ma'am, yung dami na nagpapadala, tsaka kung gaano kalayo. So, Yun nga eh. technically kasi, mga Middle East and then mga European countries, medyo mahal siya kasi konti yung nagpapadala, tapos medyo may kalayuan siya. Oo nga. Kaya medyo umaabot siya ng mga Malayo talaga. Salamat. Thank you. Thank you. Kuya. Ayun. Ma'am Rose, Malayo kasi. narinig. Ay, sorry. Narinig niyo na po. Hindi ko na makunan si Kuya dahil nga baka ayaw. Yun. Baga, paliwanag ko mamaya ah. Bakit? Kasi, eto Sige, nga. tayong dalawa. Dito muna tayo. Para bago tayo umalis. 5.10 na yung timbang niya kasama yung pouch. Pero hindi kasama yung pouch, wala pang 5. Kaya lang syempre kasama yung pouch, dun ilalagay yung ano eh, yung Oo, t-shirt. yung t-shirt. So kasama na. Eh may bracket yun. Yung Pinaka-maximum is 5.5 kilograms. Ang timbang ngayon, 5.10 yun nga, kilograms. kumbaga, kung hindi sumobra ng 5, hindi umabot dun sa maximum, ang magiging 3 to presyo lang. ay 3.2 plus. 3.50. 3.250 ngayon ay sumobra po, kaya ang Sa next bracket na papasok next yun. bracket na.
So, naging 5.2. 5.2 plus. Tapos isasama pa po yung insurance kung sakasakali na 700. 5.7. 5.9. 5.9 po, Pero Ma'am, hindi naman na kailangan. Ma'am Rose. Pero pwedeng hindi ilagay. Oo. Ah, okay. Conforme lang sa ano. So doon lang tayo sa sa 5.2. 5.2 plus. Conforme lang sa kapadala mo. Conforme sa papadala. Hindi naman to parang hindi naman na high value na Mahal pa yung na sinasabi. shipping Oo t-shirt. 1.5 lang po itong t-shirt nyo. Tapos Yun nga, kaya paliwanag din ni Kuya kasi ang na layo. Yun, conforme sa layo, kung gaano kadami yung ipapadala. Kasi nga, kung... Sayang. Oo. Yun ang Sayang. lang. Kasi yun nga, ganun ang presyo. Tapos kung kakaunti lang naman, ganun nga. Pero at least pinaliwanag namin sa inyo at nag-try tayo rito, Ma'am Rose. Pero, bakit? Ay, ano to? Yun nga, bali, paliwanag lang namin sa inyo para at least alam nyo na po. May ping pong pala rito. Hindi ako Ping marunong pong, yan. table tennis. Table tennis pala. Ping pong nga. Hindi rin ako marunong yan eh. Ping pong yun di ba? Marunong yan. Yan yung PE namin nung nasa computer school ako. So yun, ma'am. Ma'am, dahil nga mahal, Kayo po mag... wala akong problema, ma'am, kung hindi nyo na po kukuha. Siyempre, nangihinayang rin naman po ako sa gagastusin nyo. Di ba? Kasi sobrang layo yung Oo, German. malayo po kasi talaga. Germany. So, sa akin po, okay lang po kung bali, hindi nyo na po kuhanin. Kumbaga, nanginayang rin po ako sa mga gastos ninyo. Masyadong malaki po yung shipping. Pero kung gusto nyo pa rin po, wala akong problema. Nakatabi po yung ating t-shirt. Alright. Kuya, ito sinasabi mo na to. Yan yun. Hintayin ko sagot. Oo. Ayun, ito po, si Sir Jose Parducho. Yun po, yung katanungan nyo po na sa motor trade yun po, bali, try nyo po ma-reach po yung ating Facebook para makapagpaliwanag po ako sa inyo. Yun, si Sir Jose Parducho. Yun po. Tara na. Nakita nyo yung lawit ng ano ko, hindi ko naila. Aray ko. Kalay mo, may traffic enforcer. Okay. Ayun nga. Ganun lang naman talaga kakay natin eh. Nasabay lang tayo kay ano. Ikaw naman malikot. Kay Kaylee. Tapos nakapunta na rin tayo sa mall. Para nga dun sa kay Ma'am Rose. Wolfman. Okay, nandito kami sa Nanay's Pancit Malabon. Original yan. Kakain lang kami. Tingnan natin kung kaya. Nagugutom daw si Mati. At gusto ang pancit luglog. Ay. Original ano po ito, pancit Anahan? Puto? Ayan o, daming pumunta rito. Sila Jessica So, Ryan Bam. Ayan. Nanay's Pancit Luglog. Morning. Good afternoon pala. Ewan ko sa'yo. I-take off lang kaya natin. 50 lang naman. Ito na lang. Gusto ko namin tinapay niyan. O kaya monay. Naghanap muna tayo ng monay dahil wala silang monay doon. Masarap ang pancit luglog kapag may tinapay. Wala rin silang puto. Naubos. Kaya ayan, naghanap pa tayo ng monay. Mura lang naman na isang plato ay 50 pesos.
tayo bago tayo umuwi. Okay. Kain ko muna. Ito ang ating merienda. Luglog, di ba? Pang Sweet luglog ng nanays. Kaminta ba ito? Sarap. Walang naman sa'yo. Hindi ka doon? Saan? Meron ba sila? Tanong mo nga. Dito? Ano na eh? Asin na. Asim pa. Ang sarap. Kaya pumunta tayo. Okay na. Para na umuwi. Busog. Uwi na tayo. Tapos na ang ating pagsama kay Kaylee dahil nakapagpatingin na siya. Bukas namin babalikan kasi kailangan 1 hour hindi naman tayo namasyal ng gusto sa may mall, kaya bukas na lang yung result. Samahan na uli natin si Kaylee. Pila. Mag-uwi na kasi. Alas 5 na ng hapon. Namimiss ko nang bumiyahe ng tricycle. Kaso nga, wala na sa kondisyon yung ating tricycle. Kapag pinadyakan, meron yatang 10 beses bago umandar. Baka bumaba yung ating mga pasahero pagka kapag hindi pa umaga, mainit, kaya service na lang. Dito muna tayo, gumarahe. Alright. Thank you. Thanks sa merienda.
5:15. Ayan po, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa pagpunta dun sa mall at sa pagpa-check up ni Gayle. At naway okay na yung kanyang dugo, no? Anemic kasi dati, ngayon sana okay na kasi pinainom siya ng gamot. Yun, maraming salamat at lagi tayong mag-iingat. I love you. Bye-bye. Tama